Sa mundo ng showbiz, hindi lang boses ang pinapakinggan, pati puso sinusundan. Kilalanin ang mga babaeng naging bahagi ng buhay pag-ibig ng OPM balladeer na si Dingdong Avansado mula sa mga naging inspirasyon ng kanyang mga awitin hanggang sa babaeng tuluyang nagpatibok ng kanyang puso habang buhay. The Philippines Showbiz List presents mga babaeng nakarelasyon ni Dingdong Avansado. Rachel Alejandro. Ang pag-iibigan ni Dingdong Avansado at Rachel Alejandro ay nagsimula noong huling bahagi ng dekada 80, kung saan itinuturing silang it couple ng OPM dahil sa kanilang 8 taong relasyon. Sa loob ng halos isang dekada, ang kanilang pag-iibigan ay naging inspirasyon sa marami, ngunit nauwi rin ito sa isang masakit at tinawag ni Rachel na extremely difficult breakup. Ang paghihiwalay na ito ay naging maugong sa publiko dahil sa isang pamamaalam na idinaan sa sulat, na kalaunan ay naging basehan ng lyrics na isinulat ni Dingdong para sa hit song ni Rachel na Paalam Na. Ang kantang ito ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagtatapos kung saan kinailangan ni Rachel na awitin ang sakit na idinulot ng mismong taong nag-iwan sa kanya habang sariwa pa ang kanilang sugat. Matapos ang kanilang hiwalayan, pumasok sa eksena ang phenomenal diva na si Jessa Zaragoza na siyang naging asawa ni Dingdong noong 2001. Na naging mitya ng matinding intriga sa pagitan ng dalawang kampo. Noong 2009, uminit ang usapin dahil sa mga balitang may hidwaan o silent war sa pagitan ni Jessa at Rachel na pinalalapan ng mga pagkukumpara ng media sa kanilang mga career. Isang hindi malilimutang tagpo rin ang naganap sa NAIA kung saan aksidenteng nagkasalubong sina Dingdong at Rachel habang kasama ni Dingdong ang kanyang asawang si Jessa. Isang awkward na sandali na naging sentro ng usap-usapan sa mga tabloid dahil sa pagharap ng nakaraan at kasalukuyan sa isang pampublikong lugar. Sa kabila ng mga taon ng tensyon at kontrobersya, unti-unting nakamit ni Dingdong, Jessa at Rachel ang kapanatagan at formal na tinapos ang kanilang feud sa pamamagitan ng pagpapakita ng matinding maturity. Noong 2012, sa concert ni Dingdong na 321, naging special guest si Rachel at dito ipinakita nila sa madla na kaya na nilang magbiro at magtrabaho ng magkasama ng walang awkwardness. Sa mga sumunod na interview, lalo na sa Tonight with Boy Abunda at Magandang Buhay, parehong nagpahayag sina Jessa at Rachel ng respeto sa isa't isa, kung saan inamin ni Jessa na wala na siyang anumang insecurities at pinuri naman ni Rachel si Jessa bilang isang mabuting asawa at ina. Sa kasalukuyan, ang dating masalimuot na kwento ng pag-ibig at hidwaan ay nauwi sa isang malusog na pagkakaibigan at civil na relasyon. Si Dingdong ay nananatiling masaya sa piling ni Jessa at ng kanilang anak na si Jada, habang si Rachel naman ay payapan na rin sa kanyang buhay kasama ang asawang si Carlos Santamaria. Rufa May Quinto. Ang relasyon naman ni Dingdong at Rufa May Quinto na tumagal mula 1999 hanggang 2000 ay nauwi sa isa sa pinakamalaking kontrobersya sa showbiz dahil sa pagkakasangkot ni Jessa. Nagsimula ang matinding away ni Rufa May at Jessa nang mabalitang naging magkasintahan sina Dingdong at Jessa habang naniniwala si Rufa May na sila pa rin ni Dingdong o hindi pa formal na naghihiwalay, na itinuturing ng marami ng isang kaso ng ghosting noon. Bagamat magkaibigan sina Rufa May at Jessa bago ang issue, nasira ang kanilang relasyon nang biglang magpakasal sina Dingdong at Jessa noong 2001 sa Amerika. Mariing itinatanggi ni Jessa na siya ay third party o mang-aagaw at iginiit na pumasok siya sa buhay ni Dingdong noong ito ay single na, habang si Rufa May naman ay paulit-ulit na nagpahayag ng kanyang sakit at sama ng loob sa mga interview sa telebisyon at magazines. Sa paglipas ng mga taon, lalong uminit ang alita ng tawaging sinungaling ni Jessa si Rufa May noong 2008 matapos maglabas si Rufa ng mga detalye tungkol sa nakaraan nila ni Dingdong. Sa kabila ng isang closure interview sa Showbiz Central noong 2007 kung saan nagkaharap sina Dingdong, Jessa at Rufa May, nanatiling awkward ang kanilang sitwasyon dahil sa pagtatanggol ni Dingdong kay Jessa at pagsasabing ito ay dumating sa tamang panahon. Hanggang noong 2024, inamin ni Rufa May na bagamat naka-move on na siya at wala ng galit, nananatili silang hindi nag-uusap ni Jessa. Sa ngayon, kapwa na sila masaya sa kani-kanilang pamilya, ngunit ang lamat ng kanilang nakaraan ay nananatiling bahagi na ng kasaysayan ng showbiz. Jessa Zaragoza.
Ang love story ni Dingdong at Jessa Zaragoza ay nagsimula noong huling bahagi ng dekada 90 sa gitna ng kanilang matagumpay na music careers. Matapos ang ilang taong pagliligawan, na dumaan din sa matinding pagsubok at pambabatikos ng publiko, opisyal silang ikinasal noong March 18, 2001 sa Christ the King Church sa Quezon City. Sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Inamin nila sa mga interview na dumaan sila sa puntong muntik na silang maghiwalay dahil sa selos at hindi pagkakaunawaan. Hinarap din nila ang mga personal na pighati tulad ng pagkakaroon ng miscarriage at ang mga isyung pangkalusugan ni Jessa. Kabilang na ang kanyang vocal cord surgery noong 2024. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang kanilang pamilya kasama ang kanilang anak na si Jada Avanzado, na isa ring mahusay na singer. Ang pinakabagong milestone ni Dingdong at Jessa ay ang pagdiriwang ng kanilang silver wedding anniversary nitong March 2026. Bilang sorpresa, muling nagpalitan ng I do sina Dingdong at Jessa sa isang surprise vow renewal ceremony sa Taguig na inorganize ni Dingdong. Sa kanilang 25 years bilang mag-asawa, binibigyang diin ni Dingdong at Jessa na ang paglalagay sa Diyos sa sentro ng kanilang buhay at ang patuloy na pagpili sa isa't isa ang naging susi sa kanilang pangmatagalang relasyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!